Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Kaya po Why nam- did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po, nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay. Kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas. Na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person, I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds me as well of paragraph 33 of your affidavit. Who gave you the idea about state witness? Bali, ano po, ito po ay sinubukan po namin sapagkat kami po ang Please respond to the question, Mr. Diskaya. tinanong ko rin po sa mga lawyers din po namin. What do you understand about becoming a state witness? Who decides for you to become a state witness? Presidente po at saka yung Senate po. I don't DOJ, think so, DOJ Mr. po. Diskaya. Mr. Chair, Becoming may a I state interject? witness is a decision that comes from the court and not from you. And there are requirements that we have to consider. If I may share this to the public, under the rules of court, to become a state witness, number one, the testimony must be, there must be an absolute necessity for the testimony. Number two, it can be corroborated. Number three, no other direct evidence. Number four, no previous conviction. And number five, the accused
must appear as not the most guilty. Do you think with these requirements, the court will approve your application to become a state witness? Yes po, Your Honor. Do you appear as not most guilty? Yes po, Your Honor. But you have to realize nonetheless, Mr. Diskaya, it is not you who decide. It is the court who decides whether you will be admitted or not as a state witness. And if you are not admitted as state witness, definitely then you will be one of the co-accused. And with your admission that you made already in the Senate and before this committee, I think the offense of plunder is already established. That is why I wish to go back to the question. What made you decide to execute this affidavit, considering the very complicated consequences of your admission?